Ilan pong mga may kapansanan sa Pilipinas ang nabiyayaan ng tulong ng isang Canadian-based Filipino organization sa tulong ng mga donasyon mula sa Filipino community. Ilang bagay ang ipinamahagi sa mga kababayan para kahit paano mapagaan ang kanilang buhay. Narito ang report. Ilang taon nang namamahagi ng wheelchair ang International Wheelchair Foundation, isang Filipino-Canadian advocacy group na nakabase sa Calgary, Alberta. Daan-daan ng mga kababayan sa Pilipinas, Canada at iba't ibang bansa ang kanilang nabiyayaan ng wheelchair mula sa mga donasyong nanggaling sa Filipino-Canadian community. Pero nitong nakaraang Pasko, nakipagsanib puwersa na rin ang IWF sa Advocates for Deaf Awareness and Equality, grupong nakabase sa Pilipinas para mamahagi ng tulong sa mga kababayang nangangailangan. Nagsimula ito nang ang founder ng IWF na si Alan Brian Mendros ay makakonekta sa empleyadong may kapansanan. Yung pong company ko na cleaning business dito sa Canada ay hinire po siya para bigyan po siya ng opportunity na kumita dahil po meron po siyang isang anak diyan sa Pilipinas. Yun po, binigyan ko po ng opportunity siya. At the same time, lagi po siyang may kausap na mga defending diyan po sa Pilipinas, mga kaibigan niya, classmate niya. Lagi siyang nagsa-sign language. Nagkaroon ako ng idea na why not tulungan natin yung mga kababayan nating defending dyan sa Pilipinas. At doon na po nagsimula yung pagtulong natin sa mga kababayan nating may kapansanan. Nitong nakaraang Pasko at Bagong Taon, namahagi ng mga wheelchair, pagkain at iba pang gamit ang dalawang grupo sa mga kababayang nangangailangan. Labis itong ikinatuwa ng mga kababayan sa Pilipinas. Ayon kay Daisy J. Noble na tinulungan ng isang interpreter para maipaabot sa publiko ang kanyang mensahe. This help is significant as it enhances mobility and improves the quality of life for those who may not have access to proper mobility aids. To our fellow Filipinos in Canada, I encourage you to spread awareness about the foundation's work and consider supporting their cause to make a positive impact to the lives of others. Pero aminado ang grupo na hindi ito sapat para mapagaan ang buhay ng mga kababayan, kaya pinag-aaralan ngayon ng IWF ang isang programa na magbibigay ng kabuhayan sa kanila. Walang chance na ma-hire sila sa trabaho dahil sa kanilang kapansanan, which is nandun lang po sila sa kanilang mga tahanan. Why not pagtulong-tulungan natin na magkaroon ng isang livelihood program, kung marunong sila magluto sila ng mga kakanin or mga food pack na pwedeng ibenta diyan po sa mga kaibigan nila. Yun yung mga simpleng idea na gusto ko pong i-extend na natulong. Kaso lang po talaga ay kulang lang talaga tayo sa budget. Para mangyari ito, kailangang makaliko muna sila ng malaki-laking donasyon mula sa mga kababayan na nagmamalasakit sa mga Pilipinong may kapansanan. Ang Panginoon natin ay nandyan lang nakatingin sa mga ginagawa natin. Kung ang ginagawa mo ay kabutihan, ang ibabalik sa iyo ng Panginoon ay kabutihan. My message to our fellow Filipinos in Canada is to stay connected with your roots, embrace your culture, and support one another. Remember the values that makes strong and resilient as Filipinos, and share them with others around you. Hindi kaila na marami ang nangangailangan sa Pilipinas at kailangan ng tulong mula sa mga kababayan. Bagamat mahirap din naman ang buhay sa Canada,
ang maliit nilang halaga kapag pinagsama-sama, malayo na ang mararating sa walang sawang pagtulong na ginagawa ng mga kababayan dito sa Canada.